Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Hello guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong mga nagiging comments ng mga supporters nitong ex ni Kuya Bong na si Ate Girl, na sa tingin ko ang karamihan dito ay basher nito si Ka-Business. At alam ko na may ilan din dito na dating supporters nito si Ka-Business, na dahil nga sa mga maling aligasyon o mapanirang pahayag nito si Ate Girl laban kay Ka-Business, ay napaniwala niya ang mga ito sa kanyang mga kasinungalingan. At ang naging masama nga sa paningin nila ay itong sila Ka-Business. Sa mga naging pahayag kasi nito si Ate Girl sa mga video niya sa kanyang YouTube channel, at maging doon nga sa interview sa kanya ng isa niyang kaibigang vlogger sa Hong Kong, ay pinapalabas nito na kaya daw sila nagkahiwalay ni Kuya Bong ay dahil nawalan sila ng komunikasyon. Sinasabi niya doon na mga chat daw niya kay Mrs. Ka-Business ay hindi na nire-replyan nila Mrs. Ka-Business. Kaya naman sa pahayag na ito ay nagkaroon ng haka-haka ang mga naging supporters niya, na sila Ka-Business na nga lang daw ang nagbigay ng closure sa relasyon nitong si Kuya Bong at nitong si Ate Girl. At bukod nga po dito sa mga mapanirang pahayag nitong si Ate Girl laban dito kay Ka-Business, ay ang isang pinagbatayan ng mga supporters nito si Ate Girl ay dahil daw walang ipinalabas o ini-upload itong sila Ka-Business na video ng paghihiwalay o ng formal na paghihiwalay ni Kuya Bong at nitong si Ate Girl. Guys, hindi naman lahat kasi ng naging pag-uusap nitong si Kuya Bong at Ate Girl ay inilabas nila Ka-Business o ini-upload nila Ka-Business. Ang mga naging upload video lang po nila Ka-Business patungkol dito kay Kuya Bong at Ate Girl ay yung mga video lang na may pahintulot itong si Ate Girl na may upload sa YouTube channel nila Ka-Business. At yung mga video na walang pahintulot itong si Ate Girl ay hindi ini-upload nila Ka-Business bilang respeto kay Ate Girl.
At dahil alam ni ate girl na walang ini-upload ito sila ka-business ng kanilang closure ni Kuya Bong, ay malakas ang loob niyang sabihin sa kanyang mga vlog na ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Kuya Bong ay ang lost communication. At sinabi niya dito na ang mga chat niya kay Mrs. Ka-Business ay hindi na nire-replyan ng mga ito. Isang mapanirang aligasyon ito guys. Dahil ang totoo ay matapos nila maghiwalay ni Kuya Bong ay ilang araw siyang kinontak nila Ka-Business. Chinat, tinawagan, pero hindi siya sumagot sa mga chat at tawag nila Ka-Business. Ilang araw na ginawa yun nila Mrs. Ka-Business. I-chat siya at tawagan. Kahit nga madaling araw ay tinatawagan siya at i-chinachat nila Ka-Business. Pero hindi siya sumagot. At hindi rin niya sinabi kahit saan sa naging content niya na sila ni Kuya Bong ay may malinaw na closure sa kanilang relasyon. Maging doon sa naging interview sa kanya ng kaibigan niyang vlogger, pilit nilang pinapalabas doon na kaya sila nagkahiwalay ni Kuya Bong ay dahil sa nawalan sila ng komunikasyon. At baka inisip nga daw ni Kuya Bong na hindi na nagchat-chat itong si ate girl, kaya nagdesisyon itong si Kuya Bong na makipaghiwalay na dito kay ate girl. Pero ang totoong nangyari guys ay ito. Kung matatandaan natin sa vlog ni Ka-Business na bago magkahiwalay itong si ate girl at si Kuya Bong, ay itong si Kuya Bong ay nanggaling pa doon sa bahay ng nanay ni ate girl sa Bulacan. Araw ng linggo yon, maghapon doon si Kuya Bong. At nung araw ng Lunes ay hindi pa rin pumasok si Kuya Bong. At nung mag-chat si Mrs. Ka-Business kay ate girl na si Kuya Bong nga daw ay hindi pumasok. Doon pa lang sinabi nito si ate girl na si Kuya Bong ay nandun sa kanila. Yun lang ang pagkakasabi ni ate girl. At nung magkausap na itong si ate girl at si Mrs. Ka-Business tungkol nga sa hindi pagpasok ni Kuya Bong hanggang nung araw ng Martes, ay dito lang sinabi ni ate girl na nung Lunes ay hindi talaga niya pinapasok itong si Kuya Bong kay la Mrs. Ka-Business. Pinigilan nga daw niyang pumasok itong si Kuya Bong kay la Ka-Business ng Lunes. Pero hindi niya yung sinabi kay la Ka-Business. Kung di pa napag-usapan ang pag-absent itong si Kuya Bong no Martes, ay hindi pa niya sasabihin na siya mismo ang pumigil kay Kuya Bong na wag na itong pumasok no Lunes. Dito pa lang guys ay makikita na natin na itong si Kuya Bong ay pilit na kinokontrol nitong si ate girl. At maaaring isa ito sa naging dahilan ni Kuya Bong kung bakit niya hiniwalayan itong si ate girl. At eto na nga guys, after nga po na manggaling nitong si Kuya Bong sa bahay nila ate girl sa Bulacan, ay hindi pa rin pumasok itong si Kuya Bong ng Martes. At sa halip nga ay doon siya dumiretso kay la ate Vera. At doon nga po sa mag-asawa ni ate Vera at Kuya Lito ay nagbukas itong si Kuya Bong ng kanyang sama ng loob dito kay ate girl. At nang pumasok na nga po itong si Kuya Bong dito kay la Ka-Business, ay dito na nagkausap itong si ate girl at si Kuya Bong. At sa pag-uusap na ito, ay dito na nga po hiniwalayan ni Kuya Bong itong si ate girl. At diretsahan nga po sinabi dito ni Kuya Bong na gusto na niyang makipaghiwalay dito kay ate girl. Na gusto na niyang putulin ang relasyon nilang dalawa. At dito nga ay medyo nagulat pa itong si ate girl. At sinabi niya kay Kuya Bong, ayan na ba talaga ang desisyon mo?
At ang sagot ni Kuya Bong ay oo. Ito na yung desisyon ko. At nagsorry pa nga doon si Kuya Bong. At sinabi ni Kuya Bong na maghanap ka na lang ng ibang lalaki. At matapos na makipag-iwalay ni Kuya Bong kay Ate Girl, ay mismo si Ate Girl pa ang nagpatay ng tawag. At ilang minuto lang pagkatapos nito, ay nagpost na agad dito si Ate Girl sa kanyang FB account na siya nga daw ay hiniwalayan ni Kuya Bong. At dito na nagsimula ang mga pabiktim niyang pahayag laban kay Laka Business. At dito ay pinapalabas na nga niya na si Laka Business ang naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Kuya Bong. Pero kahit sa mga video upload niya ay hindi niya sinabi na nagkaroon sila ng closure nito si Kuya Bong. Wala ni isa siyang sinabi na nagkaroon sila ng formal na closure nito si Kuya Bong. At pilit niyang pinapalabas doon sa mga video niya, maging doon sa interview sa kanya, na sila ay nagkaiwalay ni Kuya Bong nang dahil sa lost communication. Hanggang ngayon, ang paniniwala na marami niyang supporters ay sila ka-business ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Kuya Bong. At ang hakahaka nga na marami niyang supporters ay sila ka-business na lang ang gumawa ng closure sa relasyon ng dalawang ito. Ngayon malinaw lang na kaya siya'y nakakakot ng maraming supporters ay dahil sa mga kasinungalingan niyang payag laban kay Laka Business. Ngayon Ate Girl, bakit hindi ka ngayon maggawa ng isang content at sabihin mo sa lahat ng iyong supporters na kayong dalawa ni Kuya Bong ay may malinaw na closure at hindi totoong lost communication ang naging dahilan ng inyong paghihiwalay. Yan ay nangyari bago pa man itinapon ni Kuya Bong ang singsing at picture mo dun sa ilog ng Burak. Kaya ang kapal naman ng mukha mo para sabihin sila ka-business ang dahilan ng paghihiwalay niyong dalawa ni Kuya Bong. Saan ka kaya kumukuha ng kakapalan ng mukha para sabihin ang lahat ng yan? Dahil ba hindi naglabas sila ka-business ng kanilang statement tungkol sa closure niyo ni Kuya Bong? Kaya ang lakas ng loob mo na sabihin na lost communication ang dahilan ng paghihiwalay niyo ni Kuya Bong at pinapalabas mo na sila ka-business ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ni Kuya Bong, kung bakit kayo nawalan ng kontak ni Kuya Bong. At may panawagan ka pang nalalaman sa mga kaibigan at kakilala ni Kuya Bong na i-comment ka dyan sa iyong YouTube channel para makausap mo si Kuya Bong. Para ano? Para sabihin na talagang nawalan kayo ng kontak ni Kuya Bong? Kaya kayo nagkahiwalay? Ang galing mong gumawa ng istorya, Ate Girl. Ang galing-galing mong magpabiktim. Grabe. Tapos bilang patunay ko ay may mga screenshot ka ng conversation nyo ni Mrs. Ka-Business at wala ka kunong binura doon. Sa tingin mo Ate Girl, ikaw lang yung may messenger. Hindi mo ba naisip na sila Mrs. Ka-Business ay may mas matibay na pinangahawakan kaysa sa pinangahawakan mo? Hindi mo ba naisip na ang pag-uusap nyo ni Mrs. Ka-Business ay recorded lahat? Maging yung sinasabi mo kila Mrs. Ka-Business na hindi mo na itutuloy ang pagpapakasal mo kay Kuya Bong, na hindi mo isusugal o isusubo ang sarili mo sa isang taong hindi ka sigurado, kaya hindi mo na itutuloy ang kasal nyo ni Kuya Bong. Doon pa lang tinuldukan mo na ang kasal nyo ni Kuya Bong. Pero dahil alam mo na hindi i-upload yun nila Ka-Business
dahil walang permiso galing sa'yo, ay malakas ang loob mo na sabihin na hindi mo naman talaga tinuldukan yung kasal, kundi iniatras mo lang ang petsa at handa ka pa rin magpakasal kay Kuya Bong. Pero sa usapan nyo ni Mrs. Ka-Business off-cam na hindi na isama sa vlog, ay tinuldukan mo na doon ang inyong magiging kasal ni Kuya Bong. Ngayon, kung talagang totoong tao ka at hindi ka sinungaling, bakit hindi mo ngayon sabihin sa mga viewers mo? At pagkatapos ng closure nyo ngayon ni Kuya Bong, ay ayaw ka nang makausap pa ni Kuya Bong. Yun yung totoo. At bakit hindi mo din sabihin sa mga supporters mo, sa mga viewers mo, na ilang araw kang ichinachat at tinatawagan ni Mrs. Ka-Business, pero hindi mo sila sinasagot. At sa halip na sagutin mo ang tawag at chat nila, ay mas inatupag mo ang pagpo-post mo sa FB mo para makuha mo ang simpatsya ng tao at magkaroon ka ng supporters sa FB mo at sa YouTube channel mo. Nung una nga sinabi mo na kaya ka gumawa ng YouTube ay para ma-reach out mo si Kuya Bong, dahil nga lost communication na kayo ni Kuya Bong. At sa pamamaraan ng YouTube ay nagbabaka sakali ka na makontak mo si Kuya Bong. Pero dito sa interview sa iyo nitong kaibigan mong vlogger, ay parang iba na yung sinabi mo. Parang sinabi mo dito na kung may kaalaman ka din lang mag-YouTube, ay bakit hindi mo gawin? Doon pa lang makikita na ang kasinungalingan mo. Doon pa lang listado ka na sa kung ano ang tunay mong pakay. Ngayon guys, dito sa reaction kong ito, kayo na po yung humusga kung nagsasabi nga ba ng totoo ang babaeng ito. At siguro, maging mapagsuri muna din tayo sa mga sinasabi ng babaeng ito bago tayo maniwala sa kanya. Dahil baka hindi natin alam na nabibiktima na pala niya tayo at napapaniwala na niya tayo sa mga kasinungalingan niyang pahayag. Yun guys, paano po, hanggang dito na lang muna po at maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa akin. At yun guys, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am. At patuloy po ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pong pagsuporta at panonood po sa aking mga video. God bless po sa inyo at lagi po kayo mag-iingat dyan. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.